Umiigting ang mga tanong laban kay Sara Duterte matapos lumabas ang serye ng datos na nagpapakita ng umano'y malalaking discrepancies sa kanyang salad, confidential funds at posibleng hindi dineklarang yaman. Sa ulat ng Commission on Audit, umabot sa 125 million ang ginastos ng confidential funds ng opisina ng Vice Presidente sa loob lamang ng 11 araw noong Disyembre 2022. Ngunit ayon sa testimonya ni Ramil Madraga, maaaring nailabas ang halagang ito sa loob lamang na mas mababa sa 24 oras, isang bilis na itinuturing na hindi normal sa anumang lehitimong government operation. Dagdag pa rito, naglabas ang COA ng Notice of Disallowances para sa 73.2 million dahil sa questionableng resibo, kabilang ang mga pangalang walang record sa Philippine Statistic Authority. Isang indikasyon umano sa posibleng ghost documentation. Sa mas malawak na usapin, umabot sa 612.5 million ang kabuang confidential funds na hawak ng OBP at DepEd sa ilalim ni Duterte mula 2022 hanggang 2023 na ayon sa mga kritiko ay kulang sa malinaw na audit trail. Samantala, mas lalong uminit ang issue matapos ang mga pahayag ni Madraga tungkol sa umano'y off-books cash operations, kabilaan na ang pagbiyahe ng hanggang 1 bilyon na cash at mga drop-and-go deliveries na hindi dumaan sa bangko. Kung mapapatunayan ang ganitong sistema ay maaaring umiiwas sa monitoring ng Anti-Money Laundering Act at hindi rin nakikita sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Sa ilalim ng batas tulad ng RA 6713 o SALN Law, ang hindi pagdedeklara ng yaman ay may katapat na parusa. Samantala, ang mga mahalagang lumalagpas sa 50 milyon ay maaaring pumasok sa kategorya ng plunder sa ilalim ng RA 7080. Sa ngayon, nananatiling tanong ang katiwalian ng detalyadong paliwanag at hindi pagbubukas ng bank records ng Vice Presidente. Hindi lang ito sa usapin na halaga ng pera, kundi ang pinanggalingan nito at kung bakit may mga bahaging tila hindi nakikita sa opisyal na deklarasyon.